mas mabigat doon. Kaina, ginmandoan na ni Dulay si Police Senior Superintendent Jesor Aguilias, hepe sang Regional Internal Affairs Service, na imbestigahan ang mga paglapas nga ginobra sang mga kapulisan kahapon sa Kapitolyo Probinsyal. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Hindi maligar nga bantog hindi lang diri sa pungsod Pilipinas kundi pati sa luwas ng pungsod ang Dinagyang Festival sang Iloilo. Kag bango diri, wala pa man ang adlaw sang Dinagyang, manog sold out na ang tickets para sa tatlo ka mga major stages sang ati-ati competition. 700 pesos ang balor sang tickets sa Freedom Grandstand, samtang sa 600 naman ang balor sang tickets sa Gaisano Guangco Stage o kun Stage 5 kag Plaza Letagay Stage o kun Stage 2. We have available tickets pa sa Stage number 5 Gaisano Guangco. Then may ara man kami nabilin pa Plaza Letagay nga medyo limited na gid tama. Ang sa main grandstand niya. Ang grandstand daton is sold out na. Ang opisina ni Kagawad Ramon Cua Locsin ang in charge sa pagbaligya sang tickets, kag aminado ang mga staff ni Kagawad Locsin nga mas nagdoble pagit ang demand sang tickets kung ikumpara sa nagliligad nga mga tuig. Nagapakita lang inisuno sa ila kung ano nakabantog ang Dinagyang. Ang demand sang ticket is dako gid ang diferensas confer last year. Oo. And subong mas damo gid ang foreigner nga nagpa-reserve sa amon compare din last year. Nagpahanumduman ang opisina ni Kagawad Locsin sa publiko nga hindi basta-basta magbakal sang ticket sa iban nga mga tawo. Inibangod ang ila opisina gid lang ang otorisado nga magbaligya sang ticket sa Stage 1, 2, kag Stage 5. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Alas 6:30 kainas ang araging kakibot ni alias Golda ang tag-iya sining salakyan nga buka na ang kristal sa likod sang iya auto nga nakaparada man lang sa guwa sang iya apartment sa Cubay Haro. Yara sa sulod sang auto ang iya white gold necklace, pearl necklace, kag wallet nga may unod nga credit cards kag 600 pesos nga sang iya ginchekyar wala na didto. Kag ginapatihan ginkuha sa mga kawatan nga nagbuka sang kristal sang iya auto. Kahapon sang hapon, isa man kasalakyan ang nabiktima sang sining nga modus. Nahamtang ang salakyan sa parking lot sang isa ka mall sa Dalan Valeria City proper. Natigayon nga matabad sa mga sospek ang 200,000 pesos nga balor sang pagkabutang. Suspetsa sa mga kapulisan, ang grupo nga basag kotse ang nagpatigayon sining krimen. Ang kung kasi nila, itatabi lang nila yung sasakyan nila tapos babasagin na nila kahit window o windshield. Tapos, kung ano yung makuhang gamit doon, kuha, tapos sabay alis agad yan. Mabilisan yan Kasi, tinitingnan din nila opportunity, yung walang taong makakita para hindi sila ma-identify. Sa karon, maitid nga investigasyon ang ginapatigayon sa mga kapulisan, agud masulbar gilayon ang ining kaso. Nagpahamtang naman sang dugang ang mga pulis sa mga parking areas ang ICPO, agud hindi na maliwat ang ining sahi sang modus sang pagpangawat. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa asud-asud nga insidente sang pagpangawat, rambol kag pagpatay ang nagakatabo sa syudad sang Iloilo sini nga mga nagliligad nga inadlaw. Bangod diri, naalarma si Mayor Jerry Treñas. Gani sini nga hapon, iya nga pagasapulo ng mga katapos ang Peace and Order Council nga ginabugusan sa mga police station commanders, ICPO Director, Police Senior Superintendent Wesley Barayuga, kag iban pa. Istoryanan na namon ni Colonel Barayuga. Karon may meeting kami sa Peace and Order, no? And that will be taken up again. Mayor nga katuyuan sang ila pagsinapol amo ang maistoryahan ang solusyon sa sining nagalala nga problema sang kriminalidad sa syudad. Ila binagid nga sa palaabuton nga Sabado kag Domingo nga adlaw, magahiwat ang syudad sang duha ka dako nga aktibidad, ang Paraw Regatta kag selebrasyon sang Chinese New Year. Ang security sina ready na, no? Actually, kumparar sa aton nga Dinagyang hindi ni sila dalagko nga events, no? Ay problema. We'll be able to
Nagapati si Mayor Treñas nga matawhay sa gihapon ng syudad sang Iloilo apisar sining mga insidente nga nagaluntad. Kag iya naman nga ginmanduan ng mga kapulisan nga mag-increase ang police visibility kag mas mangin alerto agud hindi maisahan sang mga tunto. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Ginpakudalan sang Homeowners Association sang Gloryville Subdivision sa Arevalo ang alagyan padulong sa Taytay pakadto sa Barangay Suok, Arevalo nga nahamtang sa likod nga bahin sang ila subdivision. Suno kay Raul Olaguer, presidente sang homeowners, ila lang ginapatuman ng ila kinamatarong bilang mga residente sang amo nga subdivision. Ginareklamo sa mga homeowners ang pag-bypass sa ila sang syudad sang nagtukod ini sang Taytay padulong sa Barangay Suok, Arevalo kung sa diin ang nagaisahanon nga alagyan pakadto sa Taytay among ila subdivision. Well, we are simply invoking our right to fence off our subdivision, which is a private property. Nakibot na lang kami that vehicles and people are coming in and coming out, without any permission from the homeowners. We should realize that this is private property. Suno pa kay Olaguer, ang nagapanag-iyagid lang sang punungan nga ginpahamtangan sang Taytay ang ginnegosyar sang syudad, kag bilang mga residente sang subdivision, nagakadapat man sila nga mahatagan sang kompensasyon. Bangod sila ang nagakaapektuhan, sumugod nga ginhimo ang alagyan, padulong sa Taytay ang ila subdivision. We have already a homeowner na natabuan ng na nakawatan. May homeowner na na-vandalize yung kanyang perimeter wall, nung kanyang balay. So things like this, and that is why we were forced to close down our side streets. Ginklaro man ni Olaguer nga wala ginakontra sang Homeowners Association sang Gloryville ang pagtukod sang Taytay padulong sa Suok, Arevalo, kag bukas sila nga makigistorya sa mga nagpatigayon sang sini nga proyekto. What we want is for whoever is in authority to sit down with us and negotiate how we will be compensated for this piece of land. Para naman kay Mayor Jerry Treñas, bisan hindi iya proyekto, nakahanda ang syudad nga makigdiskusyon sa mga tao nga apektado sang sining nga problema. Iniagud masolbar lang, ini sa gilayon. Ang nagpobra na, actually, way man na nagagi sa city. But if necessary, the city is willing to support kung ano gin man ang ulubrahon dira. No? Because hindi na project, way man na gani actually nag-agigid sa city. Para sa TV Patrol, Mark Dicelio, una sa balita. Paskag distrito sang Haro, inibangod sa asud-asud nga insidente sa akyat bahay sa sining nga mga distrito. Kay nasang kaagahon, duha ka mga puloy-an ang ginsulod sa mga kawatan sa distrito sang Haro. Sa Lopez Haina, kwarta kag jewelry sang nataban. Samtang sa Fajardo Haro, pati ido nga nagabantay sa puloy-an, ginpatay sa mga kawatan. Apang suno kay Police Senior Superintendent Wesley Bariuga sang ICPO, wala sila sa gihapon nagakaalarma kag mabasog ang iya pagpati nga small time nga mga kawatan ang nagapatigayon sining mga krimen. Hindi naman grabe yan. Mga small time lang na grupo na talagang sa tingin ko napapabayaan